Isang maganda at mapagpalang umaga po natin lahat. Ako po ay taus-puso na nakikiramay sa pamilya at sa buong sambayan ng De Castro family na alam ko pong kayo ngayon ay kasalukuyan pa rin ng dadalamhati sa pagkawala ng ating pong minamahal na ama ng inyong tahanan na dati ko pong kasama sa Barangay Justice, Justice Rolando De Castro. At alam po natin sa umiiral ngayon na protocol at sa pagbabawal ng paglalakbay mula dito sa bahagi ng Southern Tagalog patungo din sa Central Luzon ay mahirap po na makapaglakbay upang kahit paano ay maipakita namin ang aming pong pakikiramay sa inyong buong sambayan. Ganun din sa aking pong classmate, kay Rodolfo Enriquez, sa pagkawala ng kanyang mahal na may bahay. Ay akin din pong pinapaabot ang aking pong pakikiramay. At alam ko po na hindi lamang po tayo nakakaranas ng ganitong mga sitwasyon sapagkat hanggang sa ngayon tayo po ay sa ilalim pa rin ng umiiral na pandemya. Naranasan ng halos hindi lamang po ng ating bansa kundi ng ating pong buong sanlibutan. Kaya ganun po ang akin pong pakiusap na patuloy po tayo mag-ingat at sundin natin ang lahat ng mga patakaran upang makaiwas tayo sa mga ganitong banta na posibleng mauwi sa kamatayan. At nais ko po kayo aniyan sa isang bahagi na kung saan ay ito pong pamamagitan ng aking pong pagtalakay na ibang mga bagay nito upang kahit paano ay maibsan ang kalungkutan at mabigyan po tayo ng konting pag-asa. Base na rin po sa kasulatan na kung saan ito po ang tanging kaaliwan na magbibigay gabay sa lahat po ng nakakaranas ng pagdadalamhati sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Tayo po muna ay manalangin. Kila't mapagpala namin Diyos, kami po ay nagtatalaga namin mga sarili sa kabila ng mga banta ng mga virus na ito na naaaring kumitil ng buhay ng marami sa amin. Tulungan po ninyo kami patuloy at ingatan ang aming buong sambayan na mailayo sa kabila na aming pong pagsunod sa mga lituntunin na pinatutupad na aming pong pamahalaan ay maging ligtas nawa palagi ang bawat isa sa amin at maging patuloy kaming malakas at pagkalooban ng kapangyarihan upang patuloy kaming mapaglingkod sa inyo sa kabila ng mga bagay na aming pong naranasan pagsubok na ito. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin sa matamis na pangalan ng minamahal naming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Tayo po ngayon ay nagtataka marahil at nag-iisip at maaaring isipin natin na kung bakit ganito ang nangyayari at nagaganap sa ating pong kapaligiran. Lahat tayo po ay talagang nabigla sapagkat ni marahil sa isip ay hindi natin naisip na ito po ay mangyayari sa ating pong kasalukuyang panahon. At kung ating pong susuriin at pag-aaralan kalintunod sa binabanggit na ating pong banal na kasulatan ay atin pong matutunghayan ng isang sa aklat ng pinakamatalinong hari na nabuhay sa sanlibutan, walang iba kundi si Haring Solomon, sa aklat na Ecclesiastes Kapitulo 3 mula po sa 1 hanggang 2. Ganito po ang ating pong mababasa. Bawat bagay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Panahon na may kapanganakan at panahon ng kamatayan. Panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ayan yung tinanim. Ang ating pong susuriin mga kapatid at mga kaibigan natin pong nanonood at nakikinig ngayon ay sa bawat bagay at sa bawat panahon na nagaganap, sa bawat pangyayari sa ating pong buhay, marahil tinatanong natin, bakit ba ito nagaganap? Ito po ay isang kalunos-lunos na kalagayan matapos ang tao ay mahulog sa kasalanan. Subalit ang Diyos ay hindi kailanman inapabaya, kundi patuloy siyang mahanap ng mga kaparaanan upang yung ating pong masamang kalalagayan ay maipabalik niya muli doon sa kanyang orihinal na mga panukala at mga plano. Kaya nga po ang sabi sa 2 Samuel Kapitulo 14, talatang 14, ang sabi po doon, sapagkat tayo mamamatay na walang pagsala at gaya ng tubig na mabubuo sa lupa, na hindi na mapupulot uli, ni nag-aalis man ang Diyos ng buhay, kundi umahanap ng paraan na siya na itinapon ay huwag mamalagi na tapon sa Kanya. Sa kabila ng pagkakamali at pagkakasala natin magulang matapos piliin ang pagsuway doon sa tagubilin at kautusan natin Panginoon,
na huwag silang kakain ng bunga ng pagkakilala ng mabuti sapagkat sandaling ito'y kanilang kanin, walang pagsalang sila ay mamamatay. Ito po ay lalabag ayon po sa Kapitulo 3, 4 at 5 ng Henesis kung saan nagkaroon ng pagtatagpo itong si Satanas at ang ating pong unang magulang na siya po ay nabighani at nadala ng magagandang mga panalita itong kaaway ng Diyos na kung saan dito nga po nagpasimula itong pagpasok ng sumpa ng kamatayan sa sangkatauhan. Kaya ang ating po Panginoon sa kabila ng ating kalagayan, katulad ng binanggit doon sa 2 Samuel 14:14, na tayo mamamatay na walang pagsala at gaya ng tubig na nabubuhos sa lupa, na hindi mapupulot muli. Maging ang ating Panginoon Diyos ay hindi nag-aalis ng buhay, kundi ito lahat ay epekto ng mga kasalanan, ng sumpa ng kasalanan, na sumasok sa sangkatauhan matapos na masalangsan itong tagubilin at tuntunin ng Diyos na pinagkatiwala ng atin pong unang mga magulang. Alinsunod po sa Ezekiel Kapitulo 18, talatang 32. Masabi po roon, sapagkat wala akong kasiyahan sa kamatayan niya na mamamatay, sabi ng Diyos. Bakit sabi roon? Kaya't magsibalik loob kayo at kayo'y mga buhay. Kung titingnan po natin ay panukala ng Diyos ay talagang progresibo at nais na talaga magpatuloy ang buhay sapagkat ang lahat ng bagay nilalang ng Diyos at nakita niyang napakabuti. Kalinsunod po sa aklat ng Henesis Kapitulo 1, talatang 31. Subalit sinira ito sa isang iglap ng pagnanasa ng ating magulang na matikman ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkain ng bunga ng masama ng mabuti o pagkakilala ng masama at mabuti. Kaya nga po ang Panginoon Diyos ay patuloy pa rin na hindi nawawalan ng paraan at siya'y humahanap palagi ng paraan upang maibalik tayo na katulad ng mga tupang naligaw na napalayo sa kanyang kawan. Ang sabi ng Roma Kapitulo 6, talatang 23, sapagkat ang kapayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Wala po tayong ibang tanging sandigan at maasahan sa panahon na ito. Maging ang ating pong gobyerno ay hindi tumitigil sa paghanap ng solusyon at lunas upang maibsan o maampat itong banta ng kamatayan dulot ng pandemya. Subalit maging ang mga pangunahing makapangyarihang bansa sa iba't ibang dako ng ating mundo, ikay tulad din natin nakakaranas ng ganitong kalalagayan. Kaya't wala tayong ibang tanging pag-asa kundi ang magtiwalang lubos sa mga pangako at mga panukala at plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa natin. Ayon po sa Hebreo Kapitulo 11, talatang 1, ngayon ang pananampalataya ay isang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Malimit mga kapatid, mga kaibigan, at mga tagapanood at tagapakinig na tayo ay umaasa sa mga bagay na nakikita. Kalimitan ng ating pag-aasa ay sa mga bagay na material na nakikita. Kaya magkaminsan kapag naranasan natin ito'y nawala sa atin, tayo agad nawawalan ng pag-asa. Tayo agad ay nalulungkot. Tayo agad ay nadidepress dahil tayo'y nakaasa sa mga bagay na nakikita. Yan sabi ng Roma Kapitulo 8, talatang 24, talatang 25, sapagkat kayo'y iniligtas sa pag-asa, datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya't sino nga ang umaasa na nakikita? Sa talatang 25, datapwat kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakita, kung magkagayo'y hinihintay nating may pagtitiis. Ang pagtitiis po mga kapatid, mga kaibigan at mga tagapakinig, ay napakalaga na siyang maging pangunahin po nating sandata sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa mga salita ng Panginoon. Lalo't ngayon, higit na mas malaki ang ating oras para pag-aralan ng kanyang salita. Upang kung dumating ang ganitong mga pagsubok at dumating ang ganitong kalalagayan at masamang karanasan sa bawat isa natin, patuloy tayong lubos na magtitiwala at magtitiis at magsisiasa na pangahawakan nating matibay ang salita ng ating pong Panginoon. 1 Corinthians 15:42 at 43. Ganito po yung atin pong mababasa mga kapatid. Gayon din naman ang pagkabuhay na maguli sa mga patay
Itinatanim na may kasiraan, binubuhay na maguli na walang kasiraan. Itinatanim na may pagkahayop, binubuhay na maguli na may kalwatian. Itinatanim na maguli na may kahinaan, binubuhay na maguli na may kapangyarihan. 52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakaka, sapagkat tutunog ang pakakat, ang mga patay ay mabubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan itong may kasiraan ay magbihis na walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Nais po ba ninyong maranasan ang bagay na ito? Ito po yung mga pangako, ito po yung mga salita na magagarantiyahan na 100% na ito po yung matutupad at magaganap sa pagparitong muli. Katulad ng pinangako ng ating Panginoon, matapos na siya po ay magtalaga doon sa kanyang mga lagad. Sa aklat ng Juan 14, talatang 1 hanggang 3, nang sabi niya roon, ay huwag manggulimhana ng inyong mga puso. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Siya ay paroroon upang ipaghanda tayo ng dakong ating paglalagyan. At kung matapos ng dakong ating paglalagyan, siya ay muling babalik upang tayo kanyang tatanggapin at makakasama kung saan man siya naroon ngayon. Nais po ng Diyos na sa kabila ng mga pagsubok na ito, sa kabila ng mga paghirap, sa kabila ng mga pagdurusa, ng kamatayan, ng mga pagtapighatian, ng mga pagluha na ating pong naranasan, manatili sa atin ang pag-asa. At nais ng Diyos na maranasan natin ang isang buhay na hindi katulad ng buhay na nararanasan natin sa lupang ito na ating pong ginagalawan. Katulad ng binabanggit sa Apokalipsis Kapitulo 21, talatang 4, na kung tayo naroon na sa piling ng ating Ama, sabi ron, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon pa ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng panambitan man, o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparang. Sana po sa maikling mensahe ito na akin po naging bahagi sa inyo, ay inyo pong bigyan ng pagkakataon na muni-muni at huwiin ang bawat isa na ito po'y maging kaluguran sa bawat isa sa atin. Tulungan po natin ang atin pong mga sarili at bigyan po natin ng pagkakataon ang atin pong mga buhay na tayo po ay magtiwalang lubos at tiisin natin ang mga bagay-bagay na ito upang kung dumating ang panahon na mapalad na pag-asa ng pagparito ng ating Panginoon, tayo po ay maging kabahagi ng Diyos. Doon sa isang dakilang magandang salo-salo, na maranasan ng bayang banal, na kung saan doon sa lugar na iyon na ating pong patutunguhan, bago pa tayo makarating doon, babaguhin itong katawang may kasiraan at katawang may kamatayan, tungo sa isang bagong katawang makalangit, na kung saan hindi na kailanman natin maranasan ang paghihiwalay, ang pagdadalamhati, ang kamatayang naranasan natin sa lupang ito. Mga kaibigan ko, mga gilig kong tagapakinig at taga-subaybay sa programang ito, tulungan po natin ang ating pong mga sarili. Magtiwala po tayo. Punuin po natin ang pag-asa ng salita ng ating pong Panginoon. Sapagkat sa panahon ngayon, ito lamang po ang siyang tanging bagay na ating pong maasahan. Ang mga pangakong ito na nais ng Diyos na mangyari sa kanyang bayang banal. At muli, isa pong taus-pusong pakikiramay at pagkikiisa sa inyong pagdadalamhati na mula po sa inyong manlingkod ay nais ko pong ipinapanalangin na pagkalooban kayo ng kaaliwan ng Santong Espiritu sa inyo pong mga nakaranasan ngayon. At maasa po ang inyong lingkod na itong mga bagay nito ay makadagdag ng pag-asa sa inyo pong nararanasan ngayon, kalungkutan. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon at na aking pong pagtatapos na po kayo muling aniyan sa isang panalangin. May pong salamat dakilang Diyos sa mga bagay nito na amin pong napakinggan naway matanim at tumimo ng malalim sa mga puso at pagbigay po sa amin ng pag-asa at pagtitiis na sa kabila namin pong mga karanasan, kami po ay patuloy na magtiwala sa inyong mga pangako at maranasan namin ang mga bagay nito na kung saan doon sa langit na bayan inyong pagdadalan sa bawat sa amin ay hindi natin maranasan pang muli ang kamatayan, ang kalungkutan, ang pagdadalamhati at ang paghiwalay katulad na naranasan namin sa lupang ito. Maraming salamat po sa inyong pagdinig sa aming dalangin sa matamit na pangalan namin minamahal na Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen.